What's up mga kabrati? Welcome back to my channel. And for today's video, pag-uusapan po natin kung paano natin magagamit ang ating PhilHealth contribution kung ikaw mismong member o ang inyong dependent ay na-confine sa ospital. At ano yung mga requirements, ano yung mga kailangan i-prepare. So, stay put lang po tayo at panoorin po ng buo ang aking video dahil marami po tayong maibibigay na tips sa inyo. But before that, kung first time nyo lang po dito sa aking channel, ay huwag na rin po makalimutan na mag-subscribe po. Back to the topic po tayo. Dito po sa PhilHealth contribution, kung kayo po ay nagkasakit mismo, kayong member, ay kailangan po kasi na requirements po dyan. Una-una, at depende po ito sa hospital ha, kung saan man po mako-confine ang inyong pasyente o kung kayo man po. Make sure din po, pwede rin po kasi kayo makakuha ng mga requirements, yung list dun mismo sa ospital kung ano po yung mga kakailanganing requirements kung kayo po ay gagamit ng inyong PhilHealth. Meron din po mga ospital na updated po or may access po sila na check po agad nila kung kayo po ay qualified kumamit ng inyong PhilHealth contribution. Para po magamit nyo ang inyong PhilHealth contribution, kailangan po meron po tayong hulog na latest na 9 months na current po na hulog doon sa ating PhilHealth. Kunwari po, kung na-confine po kayo ng, let's say, ng July, dapat po, from July backward po, na 9 months, meron pong hulog yon. Simula November, tama ba? Kung July kayo ma-confine, kailangan nyo simula November ay nahulugan nyo ang inyong PhilHealth. Tama ba? November, December, January, February, March, April, May, June, July. Okay, tama. Maliban po doon sa 9 months na latest contribution sa PhilHealth, kailangan nyo rin po mag-prepare ng member data record o yung tinatawag po na MDR. Saan po ba nakukuha ang MDR? Pwede nyo po yan makuha through online sa portal ni PhilHealth. Kailangan nyo lang po mag-register. Doon po sa mga hindi alam kung paano mag-register doon sa PhilHealth na portal nila para makakuha ka ng MDR o Member Data Record. Lalagay ko po dito sa description box yung mga link po na mga tutorial video po yun kung paano po makakuha ng Member Data Record through online. O kaya naman po isang option kung hindi ka man po makakuha through online, pwede ka rin naman po pumunta mismo sa any branch ng PhilHealth para po mag-request ng Member Data Record. Kailangan mo lang magdala ng valid ID. At kung yung dependent mo naman yung gagamit nun, dahil siya yung na-confine at hindi ikaw, kailangan mo lang ng any proof na relatives nyo po yon o dependent nyo po yung kagaya po ng magulang nyo po yon, no? Yung mga members ng family, kapag ikaw ay single, usually ang pwede mo maging dependent dyan ay yung parents mo. Pero usually po sa mga senior citizen na po ngayon kasi as long as senior na po sila, meron po silang senior citizen ID, pwede na rin po sila maka-avail ng PhilHealth. Batas na po kasi yan natin na in-implement na po yan. Kung di ako nagkakamali is under po ni President Duterte po. So, ngayon, kung ang dependents mo naman ay yung anak mo, kailangan mo lang pag pumunta ka sa PhilHealth para ipa-update ang inyong member data record. Kasi dapat po sa member data record, kung hindi man po kayo mismo yung member na gagamit, ay dapat naka-include po siya as dependent nyo doon sa member data record na maibibigay sa inyo ni PhilHealth. So, kung hindi pa po sila naka-add doon, pwede naman po pwede nyo pong ipa-add doon sa member data record nyo, yung dependents nyo, kung mga anak nyo man po yan. Ayun po, ang gagawin nyo lang po, punta kayo sa any branch ni PhilHealth, magdala kayo ng birth certificate ng mga anak nyo. Ipapa-update nyo lang po yun doon sa PhilHealth, sabihin nyo po, ipapasok nyo po siya as dependent. Ngayon po, para pag na-print po nila yung member data record, kasama na po yung pangalan niya doon. Kung kayo naman mismo ang kamangailangan ng member data record, hindi naman na po kailangan ng mga birth certificate. Kung may record na po kayong existing sa PhilHealth, no, dala na lang po kayo ng valid ID. And then po, after po ng maliban do sa 9 months na contribution, member data record po, kailangan nyo po ng PhilHealth ID at the same time ng isa pa pong valid ID para po ma-submit nyo sa ospital.
Ngayon po, kung wala pa rin po kayo na PhilHealth ID, pwede rin nyo pong makuha yan right away sa PhilHealth, sa any branch po ng PhilHealth. Mag-fill up lang po kayo ng form doon. Meron naman po sila usually pass lane. Depende po kung saang PhilHealth branch po kayo pupunta. Makukuha nyo po agad yung inyong PhilHealth card. Yun po, dala rin po kayo ng valid ID nyo. Meron po tayong CSF form na tinatawag. Yung claim signature form or yung CSF, i-download nyo lang po yun, ipaprint nyo, fill upan nyo po yun. Doon naman po sa mga employed member na gagamit po ng PhilHealth, yung CSF form po, meron pong portion sa baba nun na kailangan pong fill upan ni employer. Ayun po, papirmahan nyo lang po yan. Tingin na lang kayo ng Certificate of PhilHealth Contributions. Pero actually po, may mga hospital po kasi na updated po, na nakikita po agad nila, na-access po agad nila, kung qualified ka pang gumamit ng inyong PhilHealth base sa inyong contributions. So, depende po sa hospital, hindi pa ganun ka-updated. So, mag-ready po kayo ng mga documents na nabanggit ko para po magamit nyo sa confinement, para po mabawasan po yung bill nyo sa ospital. Lalo na po kung sa mga public naman, maliban po doon sa PhilHealth, pwede pa po kayo mag-avail nung malasakit. Para po, yung iba po dyan, pag hindi naman ganun kalaki yung nagiging bill sa ospital, minsan nakukover na lahat po yan ng PhilHealth at the same time ng malasakit. So, malaking bagay po yun. Para naman po doon sa mga hindi nakakumpleto ng 9 months na latest contribution ni PhilHealth, pwede pa rin bang magamit ang inyong PhilHealth? Pwede pa rin po, mayroon pang iba pong mga paraan para po magamit pa rin po natin ang ating PhilHealth benefits sa confinement po. Una, since ng requirements niya ay dapat 9 months na latest, kung up to this date po ay hindi kulang pa po yung contribution nyo, try nyo po magbayad. Pwede nyo tanungin yan. Kung nag-a-accept pa po ba kayo ng payment po, kunwari kung July ngayon, yung mga prior months po, yung mga January to March, tapos April to June, ganon. Kung hindi na nila pwedeng tanggapin yung mas previous pa, pwede naman pong i-advance nyo na. Papunta na pa kayo sa July, August, September, October, November, December, try nyo po yun. Mag-advance payment po. Usually, ina-accept naman po yan kung any branch po ni PhilHealth para lang po mabuo nyo yung 9 months contribution. So, yun po yung mga options if ever man na wala kayong 9 months na latest contribution. So, kung hindi po ganun yung scenario sa inyo, pwede nyo pa rin po magamit ang inyong PhilHealth contribution sa ganun pong suggestion ko sa inyo. I-try nyo po kung ano po yung magiging applicable po sa inyo. May mga question po kayo na gusto nyong malaman, pwede nyo pong panoorin yung other videos ko pa na about po or related po dito sa mga PhilHealth benefits. Yan po mga kabrati, thank you so much for watching my video. At kung first time mo lang dito sa aking channel, ay please don't forget to click like, share, and subscribe for more video updates. I-share nyo na rin po ito, i-like nyo at mag-comment na rin po kayo. Thank you so much and bye for now mga kabrati and see you on my next video.